Sa lahat ng ating pinagdaanan, sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. I don't like. Number 1 sa Luzon, number 1 sa Visayas, at number 1 sa Mindanao. Radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Mga kasama, oras in punto alas 6 ng umaga. Minsan, hindi mo alam kung ano ang pinag-uusapan, kung sino ang nagtatanong, at kung ano ang tanong. Ngayon, ang tenga't isipan ay buksan. Intindihin ang bawat issue dahil tayo ang apektado. Straight to the point. Ito ang balitaan at talakayan na tunay na derechahan. Walang paligoy-ligoy, tagos, lubos, umaagos. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Mga kasama, umaga tayo ngayon ng Miyerkules. Atraso na sa buwan ng Mayo 2026. Minsan pang sa inyo at pa umaga News and Public Affairs program. Straight to the point. Straight to the point. Hanggang alas 7 ng morning tayo ho ay magkakarinigan. Siyempre para pag-usapan mga napapanahong usapin, balita makaganapan na dapat ito ninyong malaman, mga nangyari sa nakalipas na 24 oras sa loob at labas ng ating lokalidad. Maasa ho kami, sana ho'y nasa mabuti kayong kalagayan, nasa maayos na pangangatawan. Ano man po inyong ginagawa, ano po inyong pinagkakabalahan, welcome, samahan po niyo kami. Straight to the point. Ating programa live na po napapakinggan dito po sa DXMY 90.9 FM sa Cotabato City. Again, DXMY 90.9 FM sa Cotabato City mga kasama. Straight to the point. Sa Facebook naman, live din po tayo napapakinggan sa ating FB page DXMY 90.9 Cotabato, DXMY 90.9 Cotabato. Kaya't paki-like and paki-share para updated sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating lokalidad. Straight to the point. Ating text line sa mga text concern po nais niyong iparating mga kasama 0950-032-7332 Straight. 0950-032-7332 mga kasama. Straight to the point. Weather report. Update tayo mga kasama sa kalagayan po ng panahon base po sa forecast ng Pag-asa. Weather report. Ang malaking bahagi po ng bansa mga kasama, kabilang ko tayo siyempre dito po sa Bangsamoro Region, makakaranasan ng bahagyang maulap hanggang sa magiging maulap na papawirin na may mga isolated rain showers at thunderstorm. Tulad po ng situation natin ngayon, maulap po yung ating papawirin mga kasama. Ayon po sa Pag-asa, ito dulot po ng umiral na localized thunderstorm. Kahit posible po yung mga flash flood, kundi man landslide sa mga panahong makakaranas ng malakas na mga pagbuhos ng ulan. Ang temperatura mga kasama ngayong araw maglalaro po sa pagitan ng 26.3 degrees Celsius sa minimum temperature. Samantalang maximum naman papatakaw na hanggang alas 36.7 degrees Celsius. Mararamdaman po bandang alas 3 ng hapon mga kasama. Sunrise na itala 5:29 kanina. Sunset naman 6:16 mamayang gabi. Straight
To the point. Sa muli sa pong napakagandang morning, good morning, good morning, good morning. Straight. Kumusta po kayo mga kasama? Kumusta po inyong morning? Umaasaw kami sana ho'y nasa mabuti kay kalagayan, nasa maayos na pangangatawan. Ano man po inyong ginagawa din pong pinagkakabalahan ngayong umaga? Welcome, samahan po niyo kami. Magandang morning, Radyo Manebs. Magandang morning, Sir Erwin Mapia Mapita, mga kasama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samantala mga kasama, ang ating pong text hotline, bukas na rin po para sa inyo po mga concern, 0950-032-7332. Ulitin ko, 0950-032-7332. Straight. To the point. Ang dami nating mga sinusubaybay mga usapin Radyo Manebs, mga balita, mga kaganapan sa loob at labas ng atin hong lokalidad. Unahin natin, pasadahan natin Straight. pambansang usapin dahil hindi pa rin matapos-tapos itong usaping patuloy na umiinit Radyo Manebs. Straight. Yung ating tinutukoy, yung kasalukuyang sitwasyon ni Senator Straight. Bato de la Rosa, mga kasama, To the point. na hanggang ngayon naririyan pa rin po sa loob ng Senado sa kanyang opisina na halos nakatira Radyo Manebs. Straight. Kahapon lumipat bahay siya. Straight. Baka magpalipas ng magdamag doon sa kanyang opisina yon, Senator Jinggoy. To the point. Kahapon ng umaga, lumipat na ho sa kanyang opisina, mga kasama. Straight. To the Ano? point. Kaya't iba't ibang mga sitwasyon, mga kasama niya sa Senado, ilang mga miyembro ng Senado Radyo Manebs ay hinihimok itong si Senator Bato de la Rosa na sumuko na lamang. Straight. To the Sumuko na sa proper authorities. straight. 5 sa kanyang mga kasamahan dyan ho sa Senado ang Straight. To the point. humimok sa nasabing mambabatas na sumuko na Straight. To the point. at maghanap ng judicial remedies in accordance sa Constitution na applicable sa law and rules. Mga kasama, Straight. To the point. ito'y base sa resolution number 395 na initiated ni Senator Francis Kiko Pangilinan, kasama dito Senator Straight. Tito Sen, kasama si Senator Pampilo Lacson, Rizon Tiveros, and Bam Aquino, Straight. To the point. na humihiling dito nga sa nasabing mambabatas na sumuko. Straight. To the point. Ito yung panawagan ng mga kasama nito sa Senado. Straight. Pero may pahayag yung kasalukuyang Senate President Radyo Manebs. Straight. To the point. Sabi niya, susuko lamang si Senador Bato de la Rosa kapag yung warrant of arrest na lalabas laban sa kanya ay magmumula sa local court. So, nangangulugan dito sa kanyang binabanggit na tanging kinikilala lamang, Kikilalanin. kikilalanin ng Senado na arrest warrant, nagmumula mismo sa korte ng alinmang korte dito sa Pilipinas. Hindi yun nanggagaling sa Ibang, ICC. ibang bansa. Oh. Ay kung iba isusuko pa muli si Senator Bato, yan yung sinasabing talagang Madtapik man. at saka yan yung sinasabing kaya na nating ipagkaluno yung ating sariling kapwa natin Pilipino. kapwa natin Pilipino. Ito yung kahapon nanood tayo sa debatihan, yung talakayan sa bulwagan ng Senado. Kahit Yun yung term na paulit-ulit na binabanggit. kahit yung mga ordinaryong mamamayan lang laging tinatanong sa sarili kung meron ba talagang justice system o di kaya naman meron ba mga korte dito sa Pilipinas? Umiiral ba yung korte? Oo. Functional ba yung korte sa situation ganito? Dahil yun yung naririnig natin na debate mula sa legal experts. Bakit mo naman isusuko yung isang individual? Samantalang functioning naman yung korte na meron tayo sa Pilipinas. Straight. Yun yung sinasabi ho nila. Straight. To Ano? the point. Straight. To the point. Kahapon, naglabas ng pahayag din yung palasyo ng Malacanang Radyo Manebs. May kinalaman sa Senate Protective Custody kay Senator Bato de la Rosa. Ayon ho sa Malacanang na may limitasyon yung implementation, yung custody o protective custody ng Senado laban sa kanya o para sa kanya. Straight. To Ano? the point.
Ito yung kasalukuyang pinagdidibatihan ho ngayon mga kasama. Alin ba dapat yung susundin? Kasunod nga po dito sa sitwasyong merong tayo kinakaharap nitong nasabing mamabatas kahapon, maluha-luha itong nasabing mamabatas Radyo Manebs, Senator Bato de la Rosa, at umapila. Straight to the point. Straight to the point. Na umapila kay Pangulong BBM Radyo Manebs. Sabi ni Senator Bato de la Rosa, ipakita mo naman yung pagiging ama mo ng ating bansa na meron kang malasakit sa iyong kapwa. Yan yung tunada ng mambabatas na huwag mong basta-basta na lamang isuko yung mamamayan mo sa ibang bansa. Straight to the point. Kanyang ginawang example, yung mga kapwa nating kababayan natin na nakukulong sa ibang bansa, Radyo Manebs. Yung gobyerno ng Pilipinas gumagawa ng hakbang para ito'y maisalba. Straight to the Ito'y mapalaya at maiuwi sa bansang Pilipinas, di ba? straight. Mga ilang pagkakataon na rin, may mga OFWs na bibitayin dahil sa mga pagkakasalang ginawa sa ibang bansa, pero ginagawa ng paraan ng gobyerno ng Pilipinas na maisalba at maiuwi dito sa Pilipinas. Straight to the point. Yun yung panawagan apila ng mambabatas kahapon sa Pangulo ng Pilipinas. Straight to the point. At yung Senado, medyo heightened alert, Radyo Manebs. Oo. Kahapon, kamakalawa ng gabi hanggang kahapon, nilabas nila yung kanilang mga long firearm. Yung mga osaan nila. Dati-dati na hindi umawak ng baril dahil bawal naman din talaga dyan. Ngayon, meron na silang mga long firearm. Oo, pero later ay pinaricol naman nung bagong talagang pinuno ng Senate Sergeant at Arms mga kasama. Straight to the point. Ano kaya ang kahinatnan ng usaping ito? Straight to the point. Mainit na sitwasyon na kinakaharap ni Senator Bato de la Rosa. Doon sa sesyon, maluha-luha Radyo Manibs, Straight. Marami nagsasabi na ano ba to, drama o ano ba, Kaya nga, acting? yung nakikita nating dating Bato? makisig, Bato. Pero yung paliwanag naman niya, tao naman, tao lang ako. Oo. Hindi ako robot. Tinanong kasi bakit ka naluluha, sir? Tao lang ako. Hindi ako robot. Straight. Normal na feeling ng isang tao na nasa situation ganito, na katulad ni Senator de la Rosa, talagang maluluha ang Radyo Manebs. Straight. Natatakot ka ba? Sabi niya, tao lang ako. Straight to the point. Abangan natin ano pong magiging susunod na kabanata ng usaping yan mga kasama. Ano? Straight to the point. Habang lumilipas ang panahon, umiinit itong sitwasyong kanyahong kinakaharap ngayon. Straight to the point. Oras natin mga kasama. 6:14 ng morning. Lipat tayo ng paksa dito po sa Cotabato City. Straight to the point. Ito magsilbing babala rito sa ating kababayan Radyo Manebs. Oo. Lalo mga kabataan o even hindi kabataan na lumalabas ng bahay 10 oras ng gabi. Straight Oo. to the point. Or yung iba naman dahil sa tawag ng trabaho. Straight to the point. Yung iba naman gusto lang mamasyal. Ano? Straight. Pero it's good news dahil kagabi yung ating kapulisan Radyo Manebs. Oo. Straight. Yung sinasabing sangkot dito sa mga insidente ng pagtangay ng motorsiklo. Straight to the point. Yung magandang klaseng motorsiklo pa naman yung pinunteriya. Anong klase yun? Honda Click. Honda Click. Straight to the point. Ano? Mas maiging makibalita tayo mga kasama. Anong information dito ng Cotabato City Police Office sa pagkaka-aresto dito sa sinasabing responsable sa mga pagtangay ng motorsiklo. Pero ito hindi kasi yung insidente na nakaparada, tinatangay. Ito parang Nandun lang din, magkatabi lang. Yung may-ari pati yung motorsiklo. nilapitan. Naghihintay lang kasi. Oo, tinutukan ng baril. Ito yung mas naka-worry ho rito mga kasama. Pero nahuli yung sinasabing responsable dito. Mas maigi Radyo Manebs. Nasa linya mga kasama ang tagapagsalita, PIO ng Cotabato City Police Office, si Ma'am Police Lieutenant Rosel Evangelista. Magandang morning po, Ma'am Evangelista. Sa DXMA po kasama si Manager Sir Erwin Cabilbigan at Eb Sabang po. Good morning, Ma'am. Morning, ma'am.
Hello ma'am, good morning po. Sandali, ba't ay pumasok? Hello ma'am, magandang umaga po. Opo. Ma'am, ano po yung latest investigation po dito sa nangyaring motor napping kagabi? Yes, Sir Ebs, tama po kayo, no. Meron po tayong nahuling individual, no, for the case ng carnapping po ng motorcycle wherein in relation po ito sa RA 10591 natin, no. So, ito po nangyari kagabi po, no, mga bandang 8:25 PM, no, May 12, 2026. Wherein nangyari ito at nahuli ito dyan sa Doña Blanco Street. Nangyari ito sa Doña Blanco Street, Mother Barangay Poblacion, Cotabato City. No? So wherein yung suspect ay kinalalang si Muhammad Sayan Ahmad, isa itong lalaki, 33 years old, may asawa at residente ito ng Purok Torion, Poblacion 1, Cotabato City. At ang ating biktima ay si Mr. Amiruddin ito, 21 years old, single and resident po ng Rosary Heights 4, Cotabato City. No? So sa ating investigasyon, nakatanggap ng tawag yung ating police station informing nga na merong nangyaring carnapping. So during the investigation na nakandak, napag-alaman na at about 8:25 ng gabi, kagabi, while yung motorcycle na ito ng biktima ay nakapark ito in front ng Cowboy Restaurant dyan sa Dimasinag Street, Rosary Heights 3, Cotabato City, na wherein ito yung pag-may-ari nga ng biktima. Yung suspect agad na itong dumating, no, nagpakita at biglang nanutok ng allegedly .45 pistol, no, sa biktima at pilitang kinuha, no, at tinakot itong biktima yung kanyang motorcycle Honda Click version 3 color pearl white. Ito siya bearing plate number M397JVN, isang unit ng iPhone 12 Pro ng color midnight blue ng ating biktima, no. So nung nakuha na itong mga ang motorcycle as well as yung pag-aaring cellphone ng ating biktima, agad-agad humingi ng tulong yung biktima natin sa isa sa ating police visibility point, no, PVP dyan sa Dimasinod, no. And agad-agad nag-conduct ng hot pursuit operation through tumawag po sa ating City Tactical Operating Center yung ating police na na-reporta ng biktima at agad i-alarm yung mga iba't iba pang PBB. And luckily nga po na-intercept po ito ng ating personnel, ano, itong suspect na ito, dyan po malapit na po, dyan sa along Doña Blanco Street, mismo sa Superama PBB po. Kasi mayroon din po tayong police visibility point doon sa Superama po at yun nga po, successfully pong nahuli itong suspect na ito. Na-recover po sa suspect na ito, nasa kanyang position and control ay yun na nga po, isang unit ng caliber .45 pistol STI Edge with serial number na din po yun. Ano? At may magazine po, assembly loaded with 5 live ammunition po ito. Ano? At mayroon pa pong naka-loaded. Ano? And one unit cellular phone Tecno Spark, ito color black blue, and one unit phone iPhone po 12 Pro color midnight blue, and mayroon pong spare key as well as yung mismo yung Honda Click version 3 pearl white po na kinuha sa biktima po. Ma'am, maigit agad na nakapagsumbong yung biktima sa pinakalapit na police outpost na at naka-respond agad-agad at naging dahilan para mahuli yung suspect. Yes po, Sir Erwin, agad-agad tumakbo yung biktima para humingi na po ng tulong doon sa ating PBP dyan po sa malapit po sa kung saan nandoon yung ating biktima, no, dyan sa may Mother Barangay Poblacion po, particularly doon sa harapan ng sinasabing restaurant po, no, sa Dimasinod.
So since alam niya ng biktima malamang yung mayroon tayong PBP at doon po nakahingi po ng tulong Sir Erwin. Upon initial investigation na isinagawa, itong suspect, anong mga backgrounds ito? May mga previous cases ba na kinasangkutan na posibleng related sa mga pagtangay ng motorsiklo, Lieutenant Ma'am? Sir Erwin, yan din po yung isang magiging punteriya natin no, sa investigation. And yan din po yung magiging case build-up natin. But as of initial, ang nalaman pa lang natin ito ay yung personal circumstances ng suspect po. So, itong insidenteng nangyari kagabi na may inagawan at tinangayan ng motorsiklo, in your recollection, itong nakalipas na mga araw, linggo, or buwan, first time na may ganito nangyari sa ating lungsod, Lieutenant Ma'am? Yes, Sir Erwin, first time, in my own knowledge, sa pagtanda ko lang, first time ito sa motor po na related, robbery related po, but ito po yung first time sa motor napping natin, And buti na lang nakapag-report agad ang biktima which resulted also sa pagkahuli ng ating suspect. Mm-hmm. Ano yung paniniwala ho ngayon ng PNP sa insidenteng ito? Posibleng may mga kasamaan pa itong suspect na planong magsagawa ng ganitong klase mga modus sa lungsod, ma'am, or posibleng mag-isa lamang ito na gumawa nito kagabi? Sir Erwin, based on the incident, wherein siya lang isa ang gumawa ng ganitong incident. But as we go on sa ating investigation, isa po yung titingnan natin kung meron po siyang affiliation sa ibang grupo or sadyang siya lang isa. So, yan pa po ang ating aalamin, Sir Erwin. It is a vital information din yun kapag during the conduct of interview dito sa suspect na ito. Yun din po ay makakatulong maari sa ibang mga cases na would also resolve also. Lalong-lalo na yung baril na nakuha sa kanya, Sir Erwin, it will be subjected for ballistic examination. Ito po idadalhin sa Regional Forensic Unit to test and as well as to undergo ballistic examination wherein malalaman natin if this arm na ito, itong baril na ito, nagamit din sa ibang insidente. At nang matukoy din kung may existing ba na grupo na nag-ooperate sa lungsod na planong magsagawa nitong ganitong klase mga activity, Lieutenant Ma'am, ano ho? Yes po, Sir Erwin. Yan po, kasama na po yan sa ating case build up. As of now po, priority pa rin po una ng ating investigating team to file the case against the suspect. Nagpe-prepare po tayo dyan. And as well as po, yun na po, pupunta po tayo sa pagkakataon na yan na kilalanin din itong suspect na ito as kung may dati bang kaso or may mga involved ba na mga grupo rin po. Itong biktima, hindi naman ho sinaktan nung agawan ho siya, tutukan ho siya ng baril, ma'am? Hindi naman po. Ayun lang nga po, na-intimidate na yung biktima. Lalo na pong nakatutok na sa kanya yung caliber 45 pistol. So sadyang ibinigay niya na lang since buti naman at kalmado yung biktima natin to bigay na lang yung kanyang motorcycle than to makipaglaban because may hawak nga itong armas. Opo, malinaw ma'am. Dagdag lang ma'am, ito pong mga insidente po ng mga pagnanakaw, pagtangay ng motorsiklo, ngayong buwan ba ng Mayo, unang insidente ito ma'am, na naitala ho dito sa atin sa Cotabato City? Sir Ebs, as of the crime committed na motor napping, ito pa lang yung una po, Sir Ebs. Opo. May ano kasi ma'am, may sumbong kasi na umano 4 na motorsiklo diyan sa bahagi ng Rosa Rise 4 natangayan din doon ng motorsiklo, ma'am. Sir Ebs, if in case meron po ganun and it will be na reported nila sa
sa ating kapulisan. For sure, natatara na po yan ng ating crime statistic natin. So, I hope ito ay isang magiging banta na rin sa mga gumagawang masama na lalong na ganito na pagnanakaw po ng mga motor. So, as of my knowledge na ito po yun, kung meron po, probably natatara na po yan sa ating crime statistics. Anong payo po niyo sa ating pong mga kababayan, mga motorcycle rider, especially yung sa gabi, lumalabas, yung kababayan natin na yung trabaho sa gabi, gabi yung either pasok or uwian, and yung mga kababayan natin na namamasyal sa gabi using motorcycle, ano po yung advice po ng Cotabato City Police Office? Yes po, Sir Erwin, in relation po sa mga ganitong insidente, lalo na kapag gabi, unang-una po sa ating mga kababayan, iwasan po nating tumambay sa hindi mataong lugar, dahil ito po ay isa sa mga oportunidad na maaring gamitin ng ating mga humahanap ng pagkakataon para magbiktima. So, iwasan po natin yung mga madilim na area. Doon po tayo tumambay sa mayroong maraming tao o malapit man lang sa post ng mga kapulisan. Pangalawa, kapag tayo po'y nag-iiwan ng ating motorcycle, i-ensure po natin na sa tama po nating pinark ito, na maaring sa tingin natin na hindi po mananakaw. As well as gumawa po tayo ng mga devices, gumamit tayo ng devices na like for example, pang-lock po ng motorcycle natin para po maiwasan din yung pagnanakaw o kung maaari mang nakawin ito, mahihirapan pa silang pagkuha nito. And as well as kapag in case nandyan na po kayo sa sitwasyon katulad nito na tinutukan na po kayo, wag na po tayong manlaban. Ibigay lang po na lang natin dahil mas mahalaga po yung inyong buhay than sa motor natin. And at the same time, if in case naging biktima na rin, agad-agad po i-report ninyo kung may malapit na kapulisan dyan sa inyong lugar. And as well as alalahanin ninyo ang identity habang ginagawa sa inyo ito ng suspect, yung pagkitlanan niya, yung ginagamit ng damit, yung kanyang yung kanyang cap, ano ba yung kanyang pantalon, dahil kung sakaling sa immediate reporting ang kailangan kadalasan na tinatanong ng pulis ay yung ano ba ang suot, ano yung ginagamit ng suspect, as well as yung inyong motor po. Agad-agad yun po ang ibigay na description para po agad-agad ma-actionan katulad po sa nangyari na ito. Nabantayan po ng ating mga PBPs yung identification at nagkaroon po tayo ng successful po na pagkahuli sa suspect na ito, Sir Erwin. Ayun. Ma'am, salamat po na marami sa oras, information ay binahagi po sa ating kababayan na nakikinig ngayong umaga. Again, salamat. Good morning po sa inyo, ma'am. Yes, Sir Erwin, maraming salamat po. Thank you very much. Thank you very much po. Lahat ng tanong, straight to the point. Ayun po mga kasama ang PIO ng CCPO, si Ma'am Police Lieutenant Rosel Evangelista. Yun maging babala sa ating lahat ito, Radyo Manebs. Maging aral na rin ito. Sa ating lahat, walang exemption. Yung mga owner, rider ng motorsiklo, maaraw man o gabi, always, ating i-consider yung kaligtasan and yung safety natin at yung ating mga gamit, yung sasakyan, motorsiklo natin. Straight to the point. Bumili, kung walang maparadahan o di kaya naman walang mapaparkingan, for example, yung sa mga gilid-gilid lang, may nabibili pala na yung padlock na nag-iingay siya kasama Kerwin pag binubuks, pag ginagalaw. Once ako naging talagang mahirap tanggalin. Ganon? Dahil meron akong ganun dati, nagloko yung susi. To the point. Hindi ko na matanggal. Straight. So, to the point. paano natanggal? Hindi ko na sabihin ko paano natanggal. Ganun? Kasi mahirap. Naghanap ako ng mekaniko. Straight to the point. Kailangan maghanap ng mekaniko para matanggal mo.
So, magandang device yun para maprotektahan yung motorsiklo mo. Straight to the Saka point. ayun congratulations, kudos sa Oo. mga PNP natin dahil mabilis yung kanilang pagtugon. responde. Straight. Saka maganda rin yung very good din yung ginawa ng biktima dahil hindi na siya nakipag Oo, argument pa. Kaya naman Nanlaban pa. nanlaban pa. Oo, mag-aktong... Kasi oo. Nanlaban yun kasamang Sir Win kasi Baril, nung pagka-recover sa baril na yun, yung nakakasana Loaded na. loaded na siya. Loko. Kaya't yun yung paniniwala ng PNP na once nakaloaded yung baril, ibig sabihin, tumatabla. O kaya naman Kakalamitin yun. kung magigipit na, lalaban. Oo. Yun yung paalala ng PNP. Pag once mayroong isang individual, may baril na nagkaka-interest sa inyong gamit, ibigay nyo na. Bigay na lang. Oo. And then, agad na magsumbong sa PNP. Huwag na kayong umastang lalaban pa. Sa akin na kailangan lang present of mind na lang tayo mga kasama. Dahil yung tawag ito, yung nanlalaban sa mga may baril, sa pelikula lang natin nakikita Kita. yun. Straight. In reality, mahirap makipagsapalaran mga kasama. Straight to the point. Okay? Sige, kudos sa Cotabato City Police Office. Successful na pagkaka-recover dun sa tinangay na motorsiklo and of course, pagkaka-aresto dito sa responsable sa pagtangay sa motorsiklo. Kudos Congratulations. Straight to the point. Tumpak na oras mga kasama sa buong Kapuluan, tatak alas 6:32. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. This time check is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang. This time check is brought to you by Milo. Drink Milo every day. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Mga kasama, ang Muscleman Strong Coffee Mix. Tang, 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 ganado, na, na, na. Made with real fruit extracts. My refreshing fruity flavor. Let's get refreshingly real with Tang. Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo. Dubai na to. Palalampasin mo pa. Malaking desisyon kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali. Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, makajos, madasalin. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. MX3, tunay, natural at original. Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po ng akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajud lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Wow! Mas maayo pa? Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra? Naa. Bisag pang Sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kaldereta. Extra maayo. Aron extra pud ka. New Alaksan Extra. Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Charm Fabon, bangkit, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fabon, bangkit, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Bangong makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
Sa opisina, pirmi ba kang nagatubang sa computer? Grabe na gyud akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dili kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen. Parehas ta. Ako pod, pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer. Maayo na lang, Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata. Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain. Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw. Available na sa Mercury o mga suking butika. Mas daghan ang lutein, mas epektibo, mas klaro. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Masakit ang katawan dahil extra ang kayod sa araw-araw. Nako, relatable yan. Pero huwag kang magtiis. Dito ko na sa New Alaxan Extra. Anong bago dito? Iwas side effects dahil may tamang combination pa rin ng paracetamol at ibuprofen sodium. Kaya tiwala talaga ako dito. Para sa sakit ng katawan, may ekstrang panlaban dyan. Dahil ang dating Alaxan, extra galing na. New Alaxan Extra. Gaano ka extra? Ngayon up to 3 times faster na versus Alaxan FR. Oo, 3 times faster versus Alaxan FR. Kaya pina-extra bilis, bilis, bilis. Laban sa body pain. Galing, di ba? Kaya para sa sakit ng katawan dyan, alam nyo na, ang gagawin nyo ha, dito ka na sa mas mabilis at mas magaling, works up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. At kung bilis ang usapan, mas pinabilis pa ito. Now, it works up to 3 times faster versus Alaxan FR. Kaya ako, pagpagod at subsob sa trabaho, ito lang ang aking sinasandalan, Alaxan Extra. Kaya ano pang iniintay nyo? Tara na at subukan ang Alaxan Extra 3 times faster versus Alaxan FR. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Radyo mo nationwide. Mga kasama, tumpak na oras, 6:38 na morning. RMN. Straight to the point. Mga kasama, tuloy sa ating programa ngayong morning ng Wednesday. Straight to the point. At rasa na sa buwan ng Mayo 2026, mga mamis, narito na yung Lampin Pants Diaper, Mega Dry, Day or Night, at kahit tumagal na hanggang 12 oras. Hygienic, safe at baby skin friendly dahil 100% cotton. Lampin Pants Diaper, mega sulit ang presyo, mega kalidad sa produkto. Available sa lahat ng Mercury Drug Stores at sa mga leading supermarkets and drugstores nationwide. Straight to the point. Lipat tayo ng paksa Radyo Manebs. Dahil kahapon, Straight to the point. Straight. kahapon nabinbin yung ating usapin, may kinalaman doon sa incidenteng nangyari sa bayan ho ng Midsayap, ano? Nasa linya na para sa ating follow-up ngayong umaga, Radyo Manebs. Ang Chief of Police mga kasama ng Midsayap Municipal Police Station, si Police Lieutenant Colonel Ray Salgado. Good morning po, Lieutenant Colonel Salgado. Sa DXMI po kasama si Manager Sir Erwin Cabilbigan at Ebs Abang po. Good morning, Colonel Sir. Morning. Yes mga sir, good morning po. Magandang umaga po sa ating lahat at sa inyong sa ating po mga tagapakinig po. Opo, Yes, nice to hear yung pong boses po ninyo. Iba kasi yung una eh. Ito ngayon medyo okay na. Opo, Colonel Sir, yung insidente po ng pamamaril na itala dyan po sa inyong barangay, dyan po sa inyong bayan, anong barangay po ito siya specifically, Colonel Sir? Yes sir, ito po sa Kwan sir. Sa Puruksantan po ng ating Poblasyon 8, Midsayap, Cotabato po sir. Paano po, Colonel Sir, nangyari yung incident? We understand, base po sa initial investigation, mga negosyante ng alas, Colonel Sir, yung mga biktima, paano po nangyari yun? Yes sir, yun nga po. Yung mga biktima natin sir is mga negosyante po na namimili po ng gold items o mga alahas.
And yun nga po sir, nagkaroon sila ng meeting place doon sa isang boarding house na tawid po ng ating irrigation canal doon sa Purok Santan, Poblacion 8, doon sa may Jungkook boarding house po. Ngayon, nung panahong inipresenta na ng ating biktima yung kakulang pambayad sana doon sa mga binibenta ng alahas, ay bigla pong pinagbabaril itong mga biktima natin. At tagara naman tumakas itong mga suspects po natin, sir. Yun po ang nangyari doon. Ilan ho yung mga biktima rito, Colonel Sir, and ilan ho yung mga suspect na responsable dito sa pamamaril? Yes, sa ngayon po ay may tinitingnan tayong 4 na suspitsado. Pero ongoing pa po sila yung investigation natin. At meron tayong 2 biktimang namatay at 1 pong sugatan. Oh. Yes po, sir. Opo. May binabagit kayo na yung meeting place, boarding house. Ano to? May nakatira dito na kabilang ho doon sa posibleng biktima, Colonel Sir? Accordingly, sir, may naunang nag-check-in doon. Madaling araw pumasok bago ang insidente po, sir. Okay. Itong nag-check-in na to, kasama sa mga biktima o sa mga posibleng suspect, Colonel? Yun po, sir, yung mga suspects po natin. Aha. So yun lang, sir, sa kasamang palad lang po dun sa boarding house kasi liblib po, wala po silang, dun, sir, wala po silang mga record source o CCTV established po dun sa boarding house nila. Mm-hmm. Pero, may nakuha naman po tayo mga litrato ng mga possible suspects natin. Ngayon, ongoing yung process namin sa pag-aalam ng mga pagkakakilanlan nitong mga suspetsado natin para sa masampahan po natin ang kaukulang kaso po. Yeah. Paano po yung mga chronology of events base po sa resulta ng investigation po ninyo na nagkasundo yung mga biktima at mga suspect na doon magtagpo? We understand yung mga biktima ay nagmumula ho sa Lanao del Sur. Colonel Sir, tama ho ba yung information? Cotabato City po, sir. Cotabato City. Okay. Paano po sila nagkasundo? Ayun nga po, sir. May mga kasama sila na galing Lanao din. Yung transaction nila doon sa mga suspects natin, sir, online po eh. Tapos, nung dumating po sila doon sa boarding house, doon po ay pinisinta ng mga suspects natin yung mga gold items nga po na binibenta. At pagkatapos nun, nung pinisinta na po yung kabayaran, ito na po nagkagulo. Opo. I see. So talagang nilabas in front ng mga biktima yung gold item na bibilin sana ho nila, Colonel Sir. Yes po. Ipinakita muna yung mga gold items. Pagkatapos doon, sir, presenta yung bayad, kaya lang doon na po nagsimula yung kumusyon at nagkabarilan, ganun po. Mm-hmm. May base po sa mga nilabas na larawan, yung service vehicle ng mga biktima ba yung nahulog sa irrigation canal, Colonel Sir? Yes, sir, yun nga po. Kasi nung pagkatapos, nung nagkabarilan, tataka sana itong isang biktima natin, dala yung pick-up. Kaya lang, sir, may tama na siya. Mm-hmm. Nahulog doon po, kaya hindi niya na po nakontrol, nahulog po doon sa irrigation canal natin. Meters away po doon galing sa boarding house. Okay. Pwede bang malaman, Colonel Sir, yung mga pagkakilanlan, kung mamarapatin po niyo yung mga biktima, including yung mga sinawing palad, Colonel Sir? Yes, sir. Yung mga biktima natin ay si Dato Boots Gaynal and Muhammad Tula na taga Cotabato. At yun po yung mga namatay. At yung kasama din nila na isa na si Giamad Ferdowsi na taga Sultan Kudarat Maguindanao. Yun po yung wounded po natin. So 3 ho sila, Colonel? 3 sila? Yes po, sir. Okay, yes, sir. Ulitin ko yung pangalan, sir, ha? Dato Boots Gaynan? Yes po.
Yung isa, Si Muhammad Tula po. Muhammad Tula. Ito yung mga binawian ng buhay. Yes po. Okay. Itong wounded, Gemad Ferdowsi. Yes po. Mm. Yes. So, tatlo lamang ho silang nakipag-meet up dun ho sa mga suspitsado, Colonel? Sir, may kasama pa po nila yung yung anak po ni Dato Boots. Hindi ko na po ibabanggitin yung pangalan ng minor. Yeah, oh. Yes po. Unharmed po ito, Colonel? Unharmed ito? Yes po, unharmed po. Okay. So, 4 sila. Opo. Yung mga suspect naman, paniniwala ho ng PNP, nasa 4 din ho. Yes po, opo. Okay. Pero patuloy pa po namin inaalam po, sir. Kasi kakausapin pa namin po itong siyempre yung wounded suspect natin pag naka-recover na po ng maayos. Yes po. Opo. Dito sa mga biktima na ito, kumpirmado 2 yung pinaniniwalang nasawi. Napaslang Colonel Sir, habang isa yung wounded na ngayon nagpapagaling nga sa paggamutan. Yes po, opo sir. Opo. Opo. Kanyo nga rin sir, 4 yung mga pinaniniwalang mga sospetsado. Sa information po ninyo sa pag-iimbestiga, itong 4 na mga sospetsado nito, magkakasabay-sabay silang galing ng Lanao del Sur na nakipag-meet up dito sa mga biktima, Colonel Sir? Hindi sir. Kasi hindi natin masabing galing Lanao. Kasi nga po, andun na sila, nauna na sila dumating doon sa boarding house. And according sa mga witness natin, they are speaking Maguindanaon dialect. Pero yun nga, sinulit ko, may mga litrato tayo nakuha at nakikipagsangguni na rin tayo sa ating mga kasamahan para po sa pagkakakalilan nitong mga nasa litrato po na mga nakuha po natin. So, in short, wala pang malinaw na pagkakakilanlan. No? Di kayo naman dito po sa nangyaring insidente nito, Colonel Sir? Yes po, sir. Yes po, sir. Opo. Sa mga kagamitan naman po ng mga biktima, ano po ba yung mga nalimas, natangay ng mga sospetsado nito, Colonel Sir? Yun nga po, sir. Accordingly, yung pinisenta po sana na pambayad dun sa mga gold items, yun po yung natangay po ng mga suspects po natin. Opo, sir. Nasa magkano naman po, sir? Nasa, estimated daw po, sir, nasa 2,026,000 pesos po yung halaga. 2,226,000 2,026,000 pesos. 2,026,000 pesos? Yes po. Opo. Ano ito siya, Colonel Sir? Cash mismo? Cash po. Cash daw po yung kanila. Ang laki palang perang natangay ng mga suspetsado, itong mga nasabing individual nito, sir. Yes po, sir. Yung nga po, kasi malaki po yung transactions nila. Yun lang po yung kwan namin, bakit po dun po sila nag-transact po sa mga live-live na boarding house. Malaki pala yung transaction sana. Dapat po sa mga safe areas po natin, dami naman tayong mga safe areas po sana dito sa bayan natin. Kaya lang po sir, mga dayo po lahat Yun ang kwan namin. Now, ano po yung magiging direction po ng inyo pong investigasyon sa pangyari ito, Colonel Sir? Yes po, sir. So, tinitignan talaga natin dito, sir, yung robbery with homicide. Kasi, intention po talaga ng mga suspects, sir, natangayin yung perang pambaya dapat dun sa kanilang transaction ng ginto. So, but most probably, sir, we will be having leads po dito. May mga POIs na po kaming tinitignan dito. No, and we are waiting lang po na kasi may mga scheduled din kami ng talks doon sa sa biktima natin, sa mga pamilya nila para po maiayos po natin itong kaso na sasampa po doon sa mga suspects po natin. Opo. Sa pag-iimbestiga ho, ilan po bang basyo ng bala ng baril yung na-recover sa crime scene, Colonel Sir?
Sir, meron pong hindi na siya. Tatlo sir eh. Tatlo yung na-recover. Tatlong na-recover. Anong uri ng baril po ito, Colonel, sir? At ano rin po yung naging getaway Apo. Caliber 45 po sir na basyo yung nakuha natin doon. Then, yung mga suspects, sakay po sir, lula po sir ng motor ng pasibat po. Okay. So, yung paniniwala po ninyo, Colonel, sir, yung mga suspect, hindi po nagmumula dyan sa bayan ng Mitsayap? Hindi po sir. Hindi po sila taga-Midsaya po. Kasi, yes po sir. Hindi po yung taga-Midsaya. Actually nga sir, yun ang inimbestigan namin kasi prior noon sa boarding house may pumasok doon na accordingly kakilala daw nung mga suspects. Yun yung unang nag-board po doon sa boarding house prior po nung mga suspects po talaga. So yung transaction, Colonel, sir, sa loob mismo ng inupahang silid? Yes po sir doon. Okay. Kasi nagkaroon pa sila ng usapan doon sa isang kwarto sa boarding house bago nangyari yung krimen. Now, Yes, sir. with this incident, ano po yung payo ninyo, magiging payo ninyo sa ating kababayan? Lalo na may mga ganitong klase mga transaction involving money, Colonel, sir. Yung nga po sir, maraming salamat po. Yung kasi sir, doon natin nalaman na ganun pala kalaki ang transaction. And yung meeting place o transaction area nila is liblib po na boarding house sa ating bayan. Tapos may maliit pa po na tulay tawid nung irrigation canal. And so sabi ko nga sana pag may yung mga kababayan natin o mga negosyante, pag may mga ganun kalaking transaction, tapos hindi po nila ganun kakilala o kabisado yung mga transaction nila, pwede naman po silang lumapit sa ating mga kapulisan para humingi po ng tulong to verify or to validate po yung mga transactions po nila. Or else, sabi ko nga sir, marami tayo ditong mga kagaya sir, fast food chains. Meron tayo dito sa bayan ng Bisep, may McDonald's tayo dito, Jollibee, o Mang Inasal. Meron din po tayo dito mga malalaking coffee shops na kung saan po pwede po doon po sila mag-transactions kasi meron po tayong gwardiya. Marami pong CCTV sa ating mga business establishments dito na kung saan po safe po sila makipag-transact na mga ganong kalaking halaga. So, yung po sana sir sa mga nagninegosyo sa kagaya nun, maging lesson learned po na huwag po basta-bastang magtiwala at kung may mga malaking transactions, doon po natin isagawa sa lugar na kung saan po safe din naman po tayo, yung po sir. Ayun. Malino po, Colonel. At least may guidelines, may payo sa mga negosyante na dapat ganun yung kanilang gagawin. Maraming sana kayo pang concern, Colonel, sir, pero kinakapuso kami ng oras. Siguro some other time, makipag-unahan po kami sa inyo. Follow up po sa mga facts ng ating pinag-usapan ngayong umaga, Colonel. Kami po nagpapasalamat, sir, sa oras, sa information na binahagi po nyo sa ating mga tagapakinig ngayong umaga. Yes, sir. Maraming salamat po talaga din, sir, sa panahon na binigay din yun sa akin po, sir. Thank you very much po. Salamat po na marami. Lahat ng tanong, straight to the point. Mga kasama, ayun, si Police Lieutenant Colonel Ray Salgado, ang hepe ng Midsayap MPS. Kakalungkot yung pangyaring Radyo Manebs, ha? Oo, talagang magaling yung mga suspetsado dahil napa-oo nila. Oo. Ano ba yung mga sekreto nila at napa-oo yung mga negosyante? Convincing power nila. Oo, mantakin ninyo. Mapapayag ko yung mga biktima na doon sila mag-meet up. Ang laking perang dala-dala, mahigit 2 milyon. At ayon nga sa PNP, sa mga kababayan natin na may mga transaksyon involving money, next time around, doon sa mga lugar na masasabi nating equipped with CCTV camera, may mga tao na sa paligid,
na pwedeng makatulong sa inyo and sa mga otoridad just in case may mga di inaasang mga insidente. Pwede Ingat, naman ingat. din i-direct na lang na magkipag tawag dito kasundo sa police station. Pwede. Para sa mabilis. Or bangko yung bayaran. Oo. Bayaran, di ba? Ang pakikiramay doon sa mga sa pamilya ng mga nasawing mga biktima, kababayan pa rin natin sa Cotabato City. Taga Cotabato City. Kakalungkot. 5 minuto pa bago mag-alas 7 mga kasama. Reports tayo, Radyo Manebs. Tangkap tayo ng reports mga kasama. Final status ng Cotabato City Government nais masilip ng sangguniang panlungsod. Sa detalye ng balita, Radyo Manday Simangod. DXMY. Tata RMN Report. Naghain ng mosyon sa 44th regular session ng 18th Sangguniang Panlungsod kahapon si Floor Leader Attorney Anwar Malang. May kaugnayan sa ulat ng Committee on Finance and Appropriations. Ayon kay Councilor Malang, may mga obserbasyon siyang nais na bigyang pansin at aksyonan. Una, napansin umano ng konsehal na mayroon pa ring mga usaping pinansyal ng pamahalaang lungsod na hindi pa lubos na nalalaman o nabibigyang linaw sa SP. Batay sa ulat na inilahad sa kanila, mayroong tinatayang mahigit 45 milyong piso na hindi pa nailalaang ipon o unappropriated savings. Kapag ibinawas dito ang 42 million pesos, lumalabas na mayroon pang natitirang mahigit 3 milyong piso. Kaya naman, naghain si Councilor Malang ng mosyon na bigyan ng kapangyarihan ang kalihim na makipag-ugnayan sa Local Finance Committee upang magsumite sa SP ng ulat hinggil sa kasalukuyang kalagayang pinansyal ng lungsod. Kabilang ang savings, trust funds at iba pang pondo ng lokal na pamahalaan, gayon din ang kita mula sa local sources upang lubos na mabatid at maunawaan ang tunay na kalagayang pinansyal ng lungsod ng Cotabato. With respect to the just rendered committee report of the Committee on Finance and Appropriation, I have some manifestations that may take action into. First, Mr. Chair, I observe, for instance, that there are still financial affairs of the city government that we do not know. So, Mr. Chair, what is reported to us is that we have around 45 million plus as a unappropriated savings, minus 42, so we still have 3 million plus. So, Mr. Chair, I move that the Secretary be authorized to communicate to the local finance committee to submit to the Sangguniang Panlungsod the financial status of the city regarding the savings, trust funds that we have, and all other funds that we have, for instance, the income of the city from the local sources, so that we will be properly appraised of the financial situation of Cotabato City. Maliban dito, naghain din siya ng mosyon na bigyan ng kapangyarihan ang kalihim ng SP na makipag-ugnayan sa City Engineering Office o sa Procurement Officer ng lungsod upang magsumite ng ulat hinggil sa kalagayan o estado ng lahat ng proyekto sa syudad. Kabilang dito ang mga proyektong pinondohan sa ilalim ng mga alokasyon ng lungsod para sa taong 2024, 2025 at 2026. I also have another manifestation. Please proceed. Second. I also observe, Mr. Chair, for instance, that we're going to fund the gymnasium wherein there is still an ongoing project with this gymnasium. So, with that, Mr. Chair, I move also that the Secretary be authorized to communicate to the City Engineering Office or to the Procurement Officer of the City to submit to us the status of all the projects in Cotabato City, including that is funded under the 2024, 2025, and 2026 allocations by the city. So move. Ang tinig ni Cotabato City Councilor Attorney Anwar Malang. Mahalagang malaman ng SP ang kalagayang pinansyal ng pamahalaang lungsod upang magampanan nito ng maayos ang tungkulin nito sa paggawa ng batas, paglalaan ng pondo at pangangasiwa sa paggamit ng kaban ng bayan. Sa pamamagitan ng malinaw na impormasyon hinggil sa savings, trust funds, kita at iba pang pondo ng syudad, masisiguro ng konseho na ang mga proyekto at programa ay naaayon sa tunay na kakayahang pinansyal ng lungsod.
Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyo Monday si Mangud Tatak R. Radyo mo nationwide. Maraming salamat Radyoman Daisy Mangod. Samantala, si MP Malang isinalaysay ang pakikibaka noon. Sa detalye ng balita, Radyoman Maestro Rahi Bansao. XMY Tatak RMN Report. Isinalaysay ni BT Membro ng Parlamento Boots Malang ang kanyang mahabang taon na paikibaka, paglilingkod at dedikasyon na para sa kapayapaan at kaunlaran sa sambayan ng Bangsamoro. Ayon kay Malang, nagsimula ang kanyang paikibaka noong 1976 sa murang edad sa ilalim ng pamumuno ni Founding Chairman Evenlef Maasa Professor Norby Suari. Dito manunya unang naranasan ang mga engkwentro laban sa pamahalaan na humubog sa kanyang katatagan bilang mandirigma. Noong 1980 ay nabuo ang Moro Islamic Liberation Front o MLF. Bilang breakaway group ng MNLF ay sumama siya sa liderato ni Sheikh Salamat Hasim at pinagpatuloy ang kanyang adhikain para sa Bangsamoro struggle. Pagsapit ng dekada 90, kabilang si Malang sa mga nagpatayo ng kampo sa Sitio Bombaran sa Camp Abubakar na isa sa mga pangunahing baluarte ng Moro Islamic Liberation Front noon. Kalaunan ay tinalaga siya bilang battalion commander bago ito naging brigade commander. Isa sa mga matitinding yugto ng kanyang buhay mandirigma ay ang naganap na bakbakan sa Battle of Sapad sa bayan ng Matanog, kung saan 19 katao sa mga tauhan ito ang nasawi o nasahid. Sa kabila nito, sinabi niyang hindi ito naging hadlang upang ipagpatuloy ang kanilang laban. Kalaunan ay nagsilbi siyang staff ng G3 sa ilalim ng yumaong si Commander pa Abdurrahman Kampung. Umangat pa ang kanyang tungkulin bilang Deputy Front Commander ng Central Mindanao Front na nangangasiwa sa ilang base commander sa rehiyon. Bukod sa pagiging leader militar ay nakilala rin si Malang bilang tagapagtaguyod ng kapayapaan. Itinalaga siya bilang chairman ng MLF Coordinating Committee on the Cessation Hostilities, kung saan marami siyang naresolbang mga rido o clan war sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Dahil dito ay tinagurian siya ng marami bilang peacemaker ng Bangsamoro. Sa pagkatatag ng Bangsamoro government, bunga ng mahabang proseso sa usapang pangkapayapaan ay hinirang si Malang bilang ikalawang administrator ng Special Geographic Area ng Bangsamoro Autonomous Region and Mosi Mindanao. Kasabay nito ay naging membro rin siya ng Bangsamoro Parliament. Sa kasalukuyan ay napagkaisa umano ng maraming Bangsamoro sa ilalim ng partidong Bangsamoro Federalist Party na suportahan si Malang dahil dito ay aktibo umano siya nga nagsusulong ng mga programang pang-Islamiko tulad ng pagpapatayo ng mga markads at masjid, pati na rin ang pagsuporta sa mga madrasa. Ipinagmamalaki ni Malang na meron na siyang anak na isang hafiz na nakapagsaulo ng buong Quran. Bukod dito ay kinukop at tinulungan din niya ang mga anak ng kanyang mga kasamahan nasawi sa paikibaka at itinuturing nito na bilang sarili niya nga pamilya sa loob ng isang compound. Sa kabila ng mahabang taon na armado nga pakikibaka, nanatiling nakatuon si MP Boots Malang sa mga pagsulong sa kapayapaan, pagkakaisa at kaunlaran para sa susunod na henerasyon ng Bangsamoro. Nabalitan supervising officer sa kanakinang bunwa siya sa pagkagunan niya hamatang sa sapat. Niyasan niya ko sa katamuran kami sa mga timbo ahlus sapat. Siya pa mismo sa sapat. Ang mga katutuan sa nugilaan ng tunana, hindi ka lang yun mapiyahap, hindi ka lang kaginagawa. Okay la, alhamdulillah, hindi kayo sambungan na niya mga pagkalito sa akin. Never, at kaya sa timang single, order sa akin at mangyayag. Niyan mo siya kagulan na natin ito pusugunta na makumplis. Natin ito rin mga makumplis. Nabayo ko brigade commander, kung naso i-creator ni Central Mindanao Front ba niya, mga ewan na 2003 or 2004, yung tublipan ng kanan. Kumigin na nito namin. Kung kanangin pa sa nito, kanangin pa sa na siya sa kanuunan ni Guru Buwan, doon ito mga 1 kilometer sabay, kawatalingan to. Ito baharong ka doon sa hilan ng mga ilay. Dukami mo ba? Taman sa ulihan sa bubakan. Taman sa ulihan sa bubakan. Taman sa niya ko kasi pa ako na pagkami kanunulin na mo na nakakasa ka bubakan. Marami na tulin sa akin na kaya subo na siya pa ito nakakawanin din. Ito makin na toon ba na ito ba Kasamo sa DXMY 90.9 Radyoman Maestro Rahi Bansa Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Maraming salamat Radyoman Maestro. Samantala,
Boto ng mga mambabatas mula sa BARM kaugnay sa impeachment ni VP Sara Duterte. Binatikos, detalye ng balita, Radyo Man Juldy Mapalaw. DXMY. Tatak RMN Report. Umani ng samut-saring reaksyon sa mga netizen ang pagboto sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ng mga kilalang mamabatas mula sa Bangsamoro Autonomous Region. Unang binigyan ng reaksyon ang hindi pagboto ni Maguindanao del Norte with Cotabato City Congresswoman Baydimpul Mastura at Basilan Lone District Representative Ustads Yusuf Alano sa Committee Report number 261 ng Kamara di representante na naglalaman ng Articles of Impeachment ni Vice President Duterte. Hayagan namang bumoto ng yes sina Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong, Lanao del Sur 2nd District Representative Yasser Alonto at Maguindanao del Sur Congressman Esmael Toto Mangunadato kasama si Tawi-Tawi Lone District Representative Dimzar Sali. Ayon sa mga netizen, partikular sa mga mamamayan ng BARM na mahalagaan nila ang bawat boto ng mga nasabing mamabatas, ngunit malaking katanungan at panghihinayang ang bumabagabag sa kanila sa resulta nito na isinapubliko ng House of Representative. Nabatid na sa loob ng botohan sa nasabing committee report ay nagresulta ito ng 257 affirmative votes, 25 no's at 9 na abstain, dahilan upang muling ma-impeach sa Kamara si VP Sara Duterte sa ikalawang pagkakataon. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Man Juldy Mapalaw, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Maraming salamat, Radyo Man Juldy Mapalaw. Mabilis Radyo Manebs, mga pagbati natin. Dato Ali M. Abbas, good morning. Si Harold Mohor, si Dato Metrex Uto, Bebot Chavez.